Diyos sa timay lalang. Maraming ako riyan, iniran ang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin, ialay mga awitin sa piging na handog na sa atin. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa Ebanghelyo, ipinakikita ni Jesus sa isang kwento kung papaano nagkakautang ang tao sa Diyos. Sa kabila ng lahat, pinatatawad niya tayong lubos. Ito rin ang inaasahang pagpapatawad na dapat nating ibigay sa ating kapwa. Tayong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Sirach. Ang poot at pagngingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao. Ang mga mapaghiganti ay paghihigantihan din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumadalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Diyos, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sinong magpapatawad sa iyo sa mga kasalanan mo? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dili-dilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw ang aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. At silangan at kanluran, kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sino mang nagkakasala. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Pag-uutos pa ni Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, magbayad ka sa utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari, kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang hapon po mga minamahal na kapatid na naririto at kasama natin online, mga mahal na deboto, atin pong papurihan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pakibati po ang katabi, magandang hapon sa inyo. Pakisabi, ikaw na naman. Yan. Alam ko po na alam niyo yung salitang karma. Alam ko rin na naririnig at minsan na nating nasabi ito, kakarmahin ka rin. Kapag sinasabi natin ito,
hindi ba parang sinasabi natin sa ating kapwa, kung anong ginawa mo sa akin, tingnan mo, babalik din sa iyo. Babalik din sa iyo. Saan nanggagaling ito? Sa tingin ko po, nanggagaling ito sa kagustuhan natin na makaganti sa nagawang masama sa atin. Minsan kasi, ipinagpapasaubaya na natin sa pagkakataon yung pagganti. Sasabihin natin sa langit, ikaw na ang bahalang gumanti, magbalik ng karma sa gumawa ng masama sa akin. Mga kapatid, pagganti. Pero hindi pananakit at pagganti yung nais ituro sa atin ni Jesus sa linggong ito. Yung ating mga pagbasa sa linggong ito ay tungkol sa pagpapatawad, forgiveness. Ito po yung nais na maituro ni Jesus sa linggong ito. Kaya nais ko po kayong matulungan ang bawat isa na mabuksan yung puso sa pagpapatawad. Hayaan po ninyong magkwento muna ako tungkol sa pagpapatawad. Dati po nung nag-aaral pa ako sa seminaryo, may nakwento po yung isang pari sa amin. Sabi niya, mayroon daw sa parokya niya na isang nanay na naglilingkod. Itong nanay na naglilingkod na ito ay may asawang sumakabilang bahay. At matapos ang ilang taong pagsasakabilang bahay, nalaman niya na yung asawa niya ay nagkaroon ng malubhang sakit. Ang ginawa ng kabit niya, iniwan yung asawa niya. Kaya ang ginawa ni nanay, tinanggap muli, inalagaan, hanggang ang asawa niya ay sumakabilang buhay. Masakit na po yung nangyari sa kanya. At ang nakadagdag daw sa sakit na nararamdaman niya, ay yung narinig niya yung ibang mga tao. Ang sinasabi sa kanya, ang tanga-tanga naman niya. Iniwan na siya, pinagpalit na siya, pero ganun pa rin yung ginawa niya sa asawa niya. Ang tanga-tanga. Ang tanga-tanga naman po talaga, di ba? Pero, siyempre, sasabihin ng mundo, gantihan natin ng sakit yung nanakit sa atin. Kaya sabi niya kay Father, Father, katangahan po ba yung magmahal ng katulad ni Jesus? Katangahan po ba yung magpatawad ng katulad ni Jesus? Nasasabi ng iba yon dahil gusto nilang masaktan din yung taong nakasakit sa kanya. Ang nakakalungkot lamang sa kagustuhan nating makapantay sa mga gumawa ng mali sa atin, minsan mas nagiging masahol pa tayo sa kanila. Halimbawa, may nagmura sa atin ng isang beses, hindi tayo papatalo, babalikan natin ng 3. Naging mas malala pa tayo sa mga taong nakasakit sa atin. Isa pang halimbawa, may pumalo sa atin, babalikan agad natin ng mas malakas na palo. Anong nangyari? Naging mas malala pa tayo sa kanila. Sa tingin po ba ninyo, kapag karahasan ang iginanti sa isa pang karahasan, magiging maayos po ba yung mundo? Kapag karahasan po ang ibinalik sa isa pang karahasan, walang katapusang karahasan ang mamamayani sa mundo. Hindi po ganoon ang nais ni Jesus. Kaya ang sinasabi sa atin ni Jesus sa linggong ito, let us be better than those who hurt us. Maging mas mabuti tayo sa mga taong nakasakit sa atin. Paano natin gagawin iyon? By becoming merciful like God our Father. Paano po ba hinarap ng Diyos yung mga tumalikod sa Kanya, yung mga nanakit sa Kanya, yung mga sumuway sa Kanyang mga utos? Hindi naman niya pinabayaan. Hindi rin niya hinayaan. Hindi niya rin ginantihan ng pananakit. Anong ginawa ng Diyos? Pinatawad niya. Ginantihan niya, hindi ng pananakit, kundi ng pagmamahal. Maari po nating sabihin na mahirap yung ginagawang pagpapatawad ng Diyos. Mahirap yon, tao lamang ako. Hindi ko kaya iyon. Minsan po, iyon yung ginagawa nating excuse para hindi na magsumikap na magpakabuti at hindi magsumikap na magpatawad ng ating mga kapwa.
tao lamang ako, hindi ko kaya iyon. Pero mga kapatid, oo, tao tayong lahat. Pero bilang mga tao, tayo ay nilikha sa larawan ng Diyos. Tayo ay nilikha na mabubuti. Nilikha tayong mayroong kapasidad na magpatawad at magmahal katulad ng Diyos. Mayroon tayong kapasidad na maging katulad ng ating Diyos dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. Tanong ko lang po, hindi po ba kapag yung aso, tinahulan ng isang aso, gaganti ng tahol din? Pero tayo po, bilang mga tao, kapag tayo ay sinaktan, pwede tayong hindi gumanti. Bilang mga tao, maaari tayong magpatawad katulad ng ating Panginoon. Tingnan po ninyo yung mga katabi ninyo. I-check nyo po kung tumatahol na. Hindi pa naman. Tao pa rin. At tao magpakailanman. Mga kapatid, malinaw na malinaw sa mga pagbasa, ninanais ng Diyos na matuto tayong magpatawad katulad niya. Ano pong makakatulong sa atin upang patuloy tayong matutong magpatawad? Ang isa pong magandang paalala ay yung karanasan natin ng pagpapatawad mula sa Diyos. Dito po nagkulang yung isang lingkod na narinig natin sa Ebanghelyo. Nakalimutan niya yung karanasan niya ng pagpapatawad at pagbibigay ng panahon sa kanya ng hari. Anong ginawa niya sa kanyang kapwa lingkod nung nakalimutan niya yung pagpapatawad sa kanya? Hindi niya pinatawad, pinabilanggo pa niya ito. Mga kapatid, lahat naman po tayo ay nakakagawa ng mali. Lahat tayo, sa kabila ng paulit-ulit nating pagkakasala, ay paulit-ulit na pinapatawad ng Panginoon. Tanggap niya pa rin tayo. Kung ano yung laki ng kasalanan natin, mas malaki pa rin yung pagmamahal niya na nagnanais yumakap sa ating muli. Maalala nawa natin palagi yung pagpapatawad ng Diyos para sa atin, upang ito yung maging inspirasyon natin kapag tayo ay nahihirapan na magpatawad ng ating mga kapwa. Tinuturo sa atin ng Diyos sa kanyang pagpapatawad sa bawat isa sa atin. You can choose to embrace hurt with forgiveness. You can end the cycle of hurt and start the cycle of love. Mga kapatid, mga minamahal kong deboto ng Poong Jesus Nazareno, ang tunay na deboto, katulad ng mahal na poon, hindi gumaganti ng karahasan sa mga nanakit sa kanya. Ang ganti niya ay pagmamahal at pagpapatawad. Ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno, hindi maiksi ang pasensya sa kanyang kapwa. Marunong umintindi dahil alam din niya na mahirap yung daan sa pagbabago. Ang tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno, katulad ng mahal na poon, nagpapatawad kahit gaano pa kalaki ang pagkakautang at pagkakasala sa kapwa ng kapwa sa kanya. Kaya mga kapatid, ang patuloy nating dasal sa Poong Jesus Nazareno, Poong Jesus Nazareno, patuloy niyo po kaming biyayaan ng grasya ng pagpapatawad upang ito yung aming maging inspirasyon sa pagpapatawad ng mga taong nagkakasala sa amin. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ganap tayong pinatatawad ng Diyos Ama, kaya't inaasahan din tayong magpatawad ng lubusan sa ating kapwa. Dumalangin tayo sa Kanya na maisabuhay natin ang tunay na diwa ng pagpapatawad, at sa bawat panalangin at kahilingan ang atin pong itutugon. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang simbahan na patuloy na umaakay sa mga makasalanan ay manatiling tapat sa kanyang pagtahak sa landas ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga pinuno ng pamahalaan at ng hukbong sandatahan ng bansa ay makipagdialogo sa lahat ng sektor ng lipunan tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang mga biktima ng terorismo, giyera at pandarambong ay makatanggap ng hustisya at pagkalinga mula sa mga pinuno ng bansa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Nawa ang bawat pamilya at pamayanan ay maging daluyan ng pagpapatawaran na nagmumula lamang kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Naway kahabagan mo, O Diyos, ang mga kapatid naming namayapa. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, tulungan mo kaming magpatawad. Tunghayan mo, Ama, ang iyong bayang sugatan. Palitan mo ang aming mapagmatigas na puso ng pusong mapagpatawad at mapangunawa sa aming kapwa. Batid naming kung wala ang iyong tulong, wala kaming lakas para magpatawad. Ikaw na nabubuhay at naghahari ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong dinggin ang aming pithaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa namin maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kaniyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan, kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tugobili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito
ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Are you
Announcement. Ngayon po ay Catechist Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa programa ng CBCP, Episcopal Commission on Catechesis at Catholic Education, at sa patuloy na paghuhubog ng mga katekista. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinatanggap na pakikinabang upang wag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak,
at Espiritu Santo. Amen. Hello. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.